All the best things in life are free. Kaya nga madalas ka magpalibre, di ba? Pero natawag ka na bang freeloader? Pag-uusapan natin yan sa isa na namang episode ng Pretty Petty the Podcast. Hello mga pretty girls and pretty boys of the world! I hope everyone is doing fine today. And as promised last week, we are going to talk about basketball. Chareng! Wala na akong alam sa basketball ngayon. No? Ang tagal na nung last time na nanood ako ng basketball. Last memory ko na I've watched a basketball game was nung panahon pa ng Barangay Ginebra. Yung mga San Miguel Beermen, Alaska Aces, ayan. Panahon pa nila Bal David, Marlo Aquino, EJ File, ayan. Lumang-luma na. Yes. Ngayon, ang kilala ko na lang sa basketball ay si, ano nga palang name nun? Si Dwight Ramos. Dwight Ramos! Landi ka. Okay, enough na ang kalandian. Ako nga pala ang inyong malanding Tito Alvin, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Opinyon at kuro-kuro tungkol sa iba't ibang problema ng ating mga storytellers. Kung saan nais na lang malaman kung ang mga desisyon nila sa buhay ay tama ba o mali. But for our context, it's going to be pretty or petty. Kung hindi pa kayo naka-follow, mag-follow na kayo and please give us a 5-star rating. Matik na dapat yan. Kaya, huwag na nating patagalin pa and let's jump to our next segment which we call Story Time. Ako po si Elaine, hindi ko tunay na name. Magkasama kami ng pinsan kong si Sarah na nag-rent sa isang 2-bedroom condo for about 2 years. Hati naman kami sa rent, utilities, groceries, and bills. I can say that we are close and kapatid na tingin ko sa kanya. In June of last year, her mom was hospitalized and they needed money for her operation. She asked if she could borrow 15,000 from me. Since I see her as my little sister, I lent her the money she needed. Normally, I don't lend money to others, and if ever I lend money, I think of the worst case scenario, which is, hindi na marareturn yung pera. Also, I'm the type na nahihirapan maningil. But since para sa operasyon ng tita ko, pinahiram ko na. Naging maayos naman ang operation and bumuti na ang condition ng tita ko. So I was hoping she can start paying me back. But after 2 months, hindi pa din siya nakakabayad. In the 3rd month, she paid 5,000 pesos and said that she will pay the remainder sa mga next paycheck niya. Around November, Netflix released yung show no Wednesday. And gusto ko siya mapanood. Kaso, I don't have a Netflix subscription, so I asked Sarah kung pwede hiramin, login niya kasi alam ko may Netflix siya. She said, gagawan daw niya ako ng profile sa account niya kasi may isa pa siyang free slot. A few months later, her boyfriend started living with us and they said na makikihati siya sa rent. Okay naman sa akin kasi mababawasan yung gasto sa condo and we have separate rooms naman. Just this May, napansin ko na I can't log in na sa Netflix account na ginagamit ko. So I texted Sarah to ask what happened. Pero hindi siya nag-reply for a few hours. I called her pero boyfriend niya yung sumagot. Tinanong ko kung anong nangyari sa Netflix account. He said that they removed me sa account kasi it's unreasonable daw na nakikigamit ako ng Netflix ng libre. Kung gusto ko daw sumama sa account ulit, need ko daw magbayad ng extra to add additional users sa account. So sabi ko, no need na. I'll just pay for my own subscription.
Sarah later called me at sinabihan ako na bakit daw ang condescending ng tone ko sa boyfriend niya. So, kinwento ko ang usapan namin and sinabi ko sa kanya na I didn't mean to offend her boyfriend. Sarah said that she's sorry pero hindi na daw niya matake ang pagiging freeloader ko. Natawa ako sa sinabi niya. Sinabi ko sa kanya na I thought we are that close as family that we can help each other out. And dun ko na-open yung topic ng utang niya. Hindi daw excuse yung utang niya para maging freeloader ako. Then she hung up. And we are not talking to each other until now. Am I wrong to bring up sa usapan yung utang niya na hindi pa fully paid? Thank you. Naku, pag usapang pera, pasa ko dyan. Ayaw ko niyan. So, having that said, that's the end of our podcast for today. See you all next week. Char lang. Okay. Malinaw naman yung story ni Elaine, so hindi ko na isa-summarize, no? Kung meron kayong hindi na gets, rewind nyo na lang. Rewind? Napakaluma. Ano yung cassette tape lang na nire-rewind? Anyway, right off the bat, sasabihin ko sa inyo na kapag usapang pera na, lalo na kung involved ay mga kamag-anak, mga relatives, no? Ay, Diyos ko, expect nyo napaka-messy niyan. Mas magulo pa yan sa traffic sa Shaw Boulevard. Kasi, medyo magiging conflicted ka eh. Yung titimbangin mo kung ano ba yung mas importante sa'yo. Pera ba? O yung relationship mo sa kamag-anak mo? Kung ako yan, pera. Tsareng. Para kasing may unspoken rule na dapat mas lenient ka kapag kamag-anak mo ang nangungutang or may utang sa'yo, lalo na kung close relative to mas mahihiya kang tumanggi or maningil kapag relatives mo na ang involved. Pero honestly, dapat hindi. Ang utang ay utang. Regardless kung kamag-anak man yan o hindi, dapat binabayaran niya ng buo. In our story, nakikita ko naman yung urgency kung bakit nanghihiram si Sarah ng pera, no? Kasi pampa-hospital nga ng mom niya. If I'm in Elaine's shoes, kung ako yung nasa posisyon niya, and may pera akong ganong kalaki, most likely nagpahiram din ako. Baka pinahiram ko rin ng 15K. Especially kung close relative ko yung nanghihiram. Pero kung ang reason, kailangan niya ng pera para pambili ng plane ticket papuntang Singapore para manood ng F1 race, ay, day, wala akong ipapahiram sa'yo. Manigas ka dyan. O kaya kailangan mo ng pang samgyup, kahit sabihin mong 700 pesos lang yan, day, wag ka. Magutom ka mag-isa mo. Tsareng. Also, let me tell you this. Kung willing ka naman magpautang, ipautang mo lang yung amount na willing kang maglaho na parang bula. Poof, ganon. Parang ano lang yan parang sa gambling or sa sugal. Isusugal mo lang yung perang willing kang mawala. 'Di ba? Pero syempre, hindi ko ina-advise na magsugal kayo It's not the point. Ang point ko lang doon is, at least kung mawala man yung pera, hindi man siya maibalik sa'yo, hindi siya magiging damaging on your end. Kasi nga, pero kumbaga parang surplus na lang yun sa'yo, extra money mo na lang siya. So kung wala kang extra money, huwag kang papautang, bottom line. Tama? Tama, di ba? Wala kang extra money tapos magpapautang ka pa. Social. Okay. So apparently, etong si Sarah ay hindi nakakabayad ng utang right after the operation. Parang 2 months hindi nakabayad. Nakapag-start lang siya magbayad 3 months after. Pero partial lang to partial payment lang to. So, it's 5,000 out of the 15K. Isa lang masasabi ko kay Elaine. Haba din ang pasensya mo, girl, Ang tagal kaya ng 3 months. Biruin mo, 1 quarter na yung nakalipas. Wala pa ring bayad. Kung ako yan, siguro first month pa lang, girl, kinakabahan na ako. Ni-remind ko na siya na magbayad. Kasi, girl, 15K is 15K. Hindi birong amount yan, That could have been your emergency fund or that could have been your pocket money on your next travel. Pero wala sa yung pera, so hindi mo magamit.
Pero, yun na nga din kasi yung sinabi ni Elaine. Wala sa personality niya ang maningil. Yan. May mga tao talagang ganyan. Yung hate nila ang maningil. Kung hindi hate, nahihiya na maningil. Sila usually yung mga ayaw ng confrontation, mga mahiyain, introvert, ganyan. Pero girl, kung 15K ang usapan, ay I will muster up the courage para maningil. Kasi for sure naman, hindi mo pinulot ng 15K eh. Pinaghirapan mo yan. So, dapat lang mabalik sa iyo yan ng buo, di ba? So, ang next na nangyari ay nanghiram si Elaine ng Netflix login. Hobby siguro nila magpinsan na maghiraman, no? Anyway, basta hiniram ni Elaine or nanghihiram si Elaine ng Netflix login kasi meron siyang gustong panoorin. Ang first thought ko dito is, ba't wala kang sarili mong Netflix? Well, baka hindi man siya madalas manood. So, okay, fine. Pero nonetheless, pinahiram naman siya ni Sarah. And gagawa na lang daw siya ng profile sa account niya. So far, wala pang gulong nangyayari. Then after that, sumama na din sa condo nila yung boyfriend ni Sarah. At dito na nagsimula ang gulo. Medyo nagkandaletse-letse sila mula nung dumating yung boyfriend. Ito, medyo malakas ang kutob ko eh, na may factor dito sa gulong to yung boyfriend. Kasi, all this time naman, okay kayo magpinsan eh. Diba? Despite na may utang sa sayo, pinahiram ka niya ng Netflix login. Kumbaga, smooth sailing naman yung relationship niyo on a daily basis. Pero nung nandyan na yung boyfriend, ito na. Meron ng gulong lumabas, diba? Feeling ko kasi ganito yung nangyari dyan eh. Ito, feeling ko lang ha. Hula ko lang to. Gagawa tayo ng kwento. So, itong si boyfriend, gusto sigurong makigamit ng Netflix ni Sarah. Magkasama sila sa bahay eh. Baka hindi nila magamit ng sabay yung account. So, hindi siya makagamit kasi nga, ginagamit ni Elaine. Tapos, nabanggit siguro ni Sarah na pinapagamit nga niya si Elaine ng libre. Baka na-feed ni boyfriend kay Sarah na, bakit ka pumapayag na maki-freeload itong si Elaine? Diba? Ba't ka pumapayag na gamitin niya ng libre? Yun yung naisip ko. Pero at the same time, kung gusto niyang gamitin yung account din ni Sarah, di ganun din siya, nakiki-freeload din siya. Ba't hindi siya gumamit ng sarili niyang Netflix account? Ba't kung kay Sarah yung kailangan niyang gamitin? Ginugulo pa niya yung buhay ng dalawa eh. Ako, gigigil ako. Also, hindi din natin sure kung itong si Sarah ay may tinatagong information sa boyfriend niya. Possible din na kasi na hindi niya sinabi na may utang siya kay Elaine. Kaya pinapagamit niya ng libre yung pinsan niya. So ngayon itong si boyfriend, walang background about their dynamics. Wala siyang alam. Sa mata ni boyfriend, freeloader si Elaine. Again, hindi natin alam. Everything is just pure speculation. Pero yun na nga, nagkaroon na ng confrontation. And nabanggit ni Elaine yung tungkol sa utang. So, ito na. Nasa exciting part na tayo. Nabanggit ni Elaine na yung tungkol sa utang. Ewan ko, pero ito ba na-experience nyo na to in the past? Alam niyo yung moments na may nanghingi ng tulong sa inyo or nanghingi ng favor. Pero tinulungan nyo. And during that moment, yung feeling is parang, kebs lang, carry lang, kumbaga parang no big deal. Pero, kapag nung ikaw na yung humingi ng tulong sa taong yon, tapos hindi ka napagbigyan, mauungkat yung mga quote-and-quote tulong na binigay mo dati. Medyo na-experience nyo na ba yan dati? Okay. Uso yan sa mga bata noon eh. Parang ganito. Pwede patikim ng popsicle mo? 1 lang. Hindi pwede kasi dirty daw yun, sabi ni Mami. Bakit nung nanghingi ka ng hotdog ko? Di ba binigyan naman kita? Bakit ang damot mo? Ganyan. Pero syempre, example lang yung popsicle and hotdog, no? Tsaka literal na popsicle and hotdog. Naku, ang lilikot ng utak ninyo, ang dudumi. Huwag kayong ganyan dahil baka mapatawag tayo ng MTRCB. Eme. Pero, parang ganun yung sitwasyon ni Elaine. Diba? On the surface, parang hindi naman ganun ka big deal sa kanya yung utang.
Kasi nga, hello, 3 months nga niyang walang bayad, kebs lang sa kanya eh. So, feeling ko importante yung utang, pero hindi yon priority. Parang ganun. Pero, at the back of her mind, andun lang yung thought. Andun lang yung thought sa utak niya na, itong si Sarah may utang sa akin. Pero nandun lang siya sa likod ng utak niya, naglilinger lang yun doon, waiting for the right moment to come out. At ayun na nga, sa confrontation. When her back were pushed up against the wall, nawalan siya ng choice kundi banggitin yung utang. Alam mo yun, parang sinasabihan mo akong freeloader, ikaw nga may utang sa akin. Pero I have a feeling na kung maayos naman nilang pinag-usapan yan at walang naging kampihan, kasi feeling ko kinampihan ni Sarah yung jowa niya eh. Laki ng galit ko. Basta, kung walang kampihang naganap, hindi darating sa ganitong level yung usapan eh. Feeling ko magiging maayos naman yung usapan. And si Sarah naman, apart from the fact na baka may tinago siyang information sa boyfriend niya, hindi naman natin sure kung bakit natagalan niyang bayaran yung utang. No? Wala naman tayong idea kung ano ba yung financial status niya at that time. Pero may pang Netflix siya. O yun na lang isipin natin. May pang Netflix siya pero wala siyang pambayad ng utang. Tsareng! Pero on a serious note, may point naman din siya in a sense na hindi excuse yung utang niya for Elaine to freeload on their Netflix account. On some level, kahit sabihin mo vague level, may point naman talaga yon. Pero, kung ako'y nasa sitwasyon ni Sarah, hindi ako magmamalaki ng ganun. Kasi, end of the day, ako pa din yung may utang eh. I hate to say this, pero parang quote-unquote utang na loob, parang ganun. So, ang sa akin lang, I should have the quote-unquote delikadesa to temporarily give way in this situation. Take note, ang keyword ay temporarily. Now, once I paid back everything in full, then I'll open the topic of possibly charging Elaine for an extra user on the account. Para clean slate tayong pareho, for now, since may utang ako sa'yo, gamitin mo muna yan. Pero once mabayaran ko na yung utang ko sa'yo, kakausapin ko si Elaine, Elaine, baka pwedeng split tayo ng bill ng Netflix. I think mas okay yung magiging sitwasyon kapag ganun. Kasi everybody is on a clean slate. Wala na kayong utang na loob sa bawat isa. Tama? Tama naman ako, di ba? Mas magaan yung process ng pagdi-deal ng situation. Kaso hindi ganun yung nangyari. Nagkampihan, komprontahan, parang nag-ano na sila, ang tawag doon, nagbilangan. Oo. Sumbatan, ayun. Parang nagsumbatan na sila. I have a feeling kasi na madami pang layers tong story na to na hindi natin alam. And this type of miscommunication could have been avoided. Tapos ito pa, diba, hindi na sila nag-uusap. So, paano na yung jutang? Meron pang 10,000 pesos. Kung mababayaran pa kaya yun, ay day. Ang gulo talaga. Promise, ang gulo talaga. Tulad ng sabi ko kanina, napakagulo at napaka-messy ng combination ng utang at kamag-anak. So, sa mga pretty boys and pretty girls nating listeners, hanggat maaari, iwasan nyo ang ganyang sitwasyon. Okay? If you are concerned about your mental health, kung kaya namang iwasan na magpautang or umutang, iwasan nyo na lang. Okay? Para hindi tayo magulo pare-pareho. We've reached the part of the podcast where we determine if Elaine is pretty or Betty. The time has come for you to know your verdict. I will say that you, Elaine, are pretty. Yes. For me,
Ang utang ay utang regardless kung sa kamag-anak man yan o hindi. Elaine, you have been very patient and gracious enough to give her an extended amount of time para mabayaran niya yung utang niya sa'yo. Technically, hindi pa nga buo pero alam mo yun, mahaba na yung oras na binigay mo para sa kanya. Also, may this be a lesson learned na lang din to be more cautious when lending money, especially if it's a big amount. Hindi naman masama ang tumulong, pero make sure lang na you have your bases covered and you are not on the losing end of that lending agreement. Amen? Can I get an amen up in her? Okay. Alright, so that's the end of episode 6. Okay, please follow this podcast and make sure you watch out for our next episode next Friday. Don't forget to share this podcast na din and please join our growing community, our Pretty Petty the Podcast community sa social media. That's at Pretty Petty the Pod for Instagram and at Pretty Petty the Podcast for TikTok. Follow us as well sa Facebook by going to bit.ly/prettypettythepodcast. And kung may kwentong utang din kayo at gusto nyong i-share dito sa podcast or isa kang brand na naghahanap ng brand partnership and collaboration, beke naman, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye!